Kawawa kaming mahirap. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo magbasa ng inyong mga komento. Maganda pala, no? Pag wala akong ano, tinignan ko lang eh. Wala bang hindi ba naglag? Pagkasabay pala natin yung Facebook tsaka ano, tsaka TikTok doon naglalag. Kaya iibahin ko na lang. Hindi ko naman po sinasabi na magkakaroon ng digmaan, no? Kaya lang yung mga pronouncement na ganyan eh. So, nakakatakot eh. Ang sarap pa. Ang sarap-sarap ng nakikipagkaibigan eh. Mahal na Pangulo, ano ba yan? Kausapin nyo na yan si Sijin. Mag-uusap na lang kayong dalawa. Kayo naman, no? Okay, basa. Di iniisip ng ating Pangulo. Tsaka doon sila eh. Naroon po sa Facebook tsaka sa TikTok yung mga kasotilan eh. Di iniisip ng ating Pangulong kapakanan at kaligtasan ng ating kababayan. Okay lang, Boss Buds, maganda signal. Maganda nga kasi walang kahagawa. Kuya Mick, shout out. Pwede rin po kayo magpakape ha. Sir, impeachable offense yung war mongering ni Bongbong. Hindi po. Hindi naman po niya sinasabing makikipagdigmaan siya eh. Resign na lang si PBBM, napapariwara lang tayo sa kanya. Tubig lang ang tumatama sa atin, umiiyak na. Ano pa kaya kung missile na yung tumama? Correct. Di ba? Hindi niyo po ba naisip? Tubig pa lang yan kung manggigil na tayo. Ganun na lang. Paano pa kaya pagka missile na yan? Ayawan na. Leonida Reyes. Thank you very much, Madam Leonida Reyes, sa 125 pesos na pangkape. Yan. Ram, expect a statement from Inday about OFW. Sang dami kasi reklamo. Bad si Roque, kuryente kakadaldal. Alam mo, ang daming beses mo nang dumadaldal. Yan po ang reaction ko rin kay ano eh. Hindi siya makakuha ng cue sa mga Duterte, di ba? Hindi nga nagsasalita yung mga Duterte. Akala kasi ni Roque, lahat ng Pilipino, kasintalino niya. Hindi naman naunawaan ng mga Pilipino yung gentleman's agreement. Akala nila, pucha, binenta tayo ni Duterte. Kita mo, pinahihirapan mo lang yung mga vlogger. Hindi mo naman tinutulungan. Ganon din yun eh. Di ba? Yun din yun gusto sabihin ni Roque, yung gentleman's agreement. Pwede mo naman sabihin, sila magpatunay na meron, binenta nga ni Duterte. May na rin sa prop Puerto Thank you very much, Ma'am Leonida. Paano lang kung bala nang tinitira, tubig pa lang, wala na. Ang sama ng leadership ni PBBM, galit ang puso ko kasi binoto ko siya. Niloko lang niya tayong lahat. Virginia de la Serna, hindi lang yata talaga bangag. Kaya lutang, ala, kwentang pinuno. Sir Badong, maraming hayok sa'yo ang nakapasok dito. Hayaan nyo sila. Buti ang mga hayok pero nag-iingat. Doon kasi sa Facebook tsaka sa TikTok. Walang ingat yung mga yun kung ano-ano mga pinagsabi. Nakakatawa isa, di ba? Sabi na isa, pareho lang tayong pangit. Siguro malaki bayad sa'yo. Baka nagwapuhan bigla. Nakipagbardagulan ako sa live ni Gcash Jarrett at ka-coffee kaya late ako. 25 minutes dito, Sir Badong. Panay gentleman agreement ang topic ko ng mga bobo. Nakita ko Carclea doon, loyalista pa. Frozen asset ni Bleng Blong. Di ba? Kanino ba yung gentleman? Tignan mo, Roque, yung ginawa mo. Ikaw may yan, binibigyan mo sila ng katwiran eh. Olats na nga sila na naghahanap sila ng statement ni Sara Duterte. Bigla ka nagbigay na statement. Marami. Salamat, Leonida Reyes. Boss Buds,
Lakas tama kasi ni BBM kaya nasabi niya yan. Natatawa ko, hindi ako nagmumura pero kanina pa ako mura ng mura simula live ni Maharlika hanggang dito giyatay. Kung ganyan pahayag ng presidente, paano na kami dito? Pauwiin nyo kami. Kung hindi na kaya manggulo sa Pinas, ibigay na lang sa BP. Nandiyan ba si Kate? Ruru, binigyan kami ng pagkakataon makausap si Tatay Digong. Kanina, grabe. 2 hours na, ayaw pang mag-alisan. Ba? Saan? Saan nyo nakausap, Amik? Buti pa si Amik, nakausap na si Tatay Digong. Di ba sabi ni PBBM noon, ang ginagawa ng tatay niya, bilateral talk lang sa China? Ganun daw dapat gawin. Anong ginagawa niya ngayon at wala pa ba tayong magagawa, ordinaryong Pilipino, para kontrahin niyan si PBBM sa pronouncement niya? Ay meron naman. Di ba? Meron naman. Lagi tayong may power eh. Tayong mga people, lagi tayong may power. Kaya lang, hindi natin pangungunahan niya. Tama si Kuya Bads, antayin natin si BP Sara maging Pangulo. Iba po ang Ukraine at Russia, kita nyo, iba rin ang Israel at Palestine at kadabing mga Arabong bansa. Oo po, tama naman po yun na iba po sila. Pero, ganun ang comparison ko po, ganito, no? Huwag nyo pong sabihin na yung Ukraine. Ang comparison ko po ron, katulad po ng sa Ukraine, na hindi rin naman po sila lumaban side by side with Ukraine against Russia. No? Pag mga powerful na bansa po, etong mga supposedly kaalyado natin, kasi tayo, nakikipaglaban tayo side by side with them eh. World War II, gera po ng US yan eh. Di ba? Pero nakipagdigmaan tayo. Yung sa Korean War, ano ba na mamahitan natin sa Korean War? Gera po ng US yan. Nasa Korean War tayo. Di ba? Na mahilig tayo sa ganun pero sila hindi mo pala sila maasahan. Kasi walang sinabi si Pangulong Marcos eh. Thank you very much kay Doyo Omega na nagbigay sa atin ng 5 Hong Kong dollars. Maraming salamat, Doyo. Thanks, Badong Aratilis, for educating your audience. Isang tanong, boss. Oy, maraming salamat, Ma'am Leonida. Isang tanong, boss Bads, ha? Bakit barkong gawa ng kahoy na nakakarag-karag ang ginagamit nilang supply ship? Bakit di ginagamit ang mga makabagong barko ng PCG? Or pwede namang helicopter ang mag-resupply doon? Hindi ko rin po alam. Alam niyo po sa totoo lang, hindi ko po alam kung bakit. In the first place, ang hindi ko po maintindihan, bakit po nagawa nung panahon ni Pangulong Duterte na ma-resupplyan. Kaya binabaliktad nitong propaganda, tambalos-los propaganda eh. Mga dilawan kakamping. No? Nung panahon ni Duterte, hindi na-risk ang buhay ng ating mga sundalo, Coast Guard, dahil pinapayagan sila eh. Nakakalabas-pasok tayo sa supply lang. Okay, bakit hindi? Yun nga kasi, no? Yun po yun, yung ang keyword doon, hindi itinuloy ni Pangulong Marcos yung ipinangako niyang itutuloy na mga proyekto ni Pangulong Duterte. Kasama na yan, friends to all, enemies to none. Eh, balik tayo sa friends to one. Thanks, Badong. Yan. Amik TV 45, mabuti pa kayo. Tay, nakausap niyo si PRRD. Huling kita ko sa kanya noong 2016 pa. Salamat, Doyo Omega Yori. Si Kiko, Presidente Bads. Kaloyal. Doyo, sa jacket please. Wala pa bang Wala pa bang jacket to si Doyo? Tagal na nito nagpapakape ha. Meron na. Swerte nyo naman, nakausap nyo si Tatay Diggs.
Kuya Amik. Ano nga pala, no? Happy birthday ulit sa ating pinakamahusay na Pangulo ng Pilipinas. Wala na po akong, hindi na po ako mang-uuto. Dati nangingimi pa ako dahil maramdamin yung mga loyalista. Kaya dati sinasabi ko ganito eh. Isa sa pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, talaga naman siya pinakamagaling. Ang hirap nun yung may inaano ka mga tao, no? Gusto mong purihin si Pangulong Duterte pero alam mong masasakitin ng loob. Yung nuclear na ICBM nakakatakot sa lahat. Cardong Catman. Ang pupa, iba interpretasyon nila sa status ko. Binenta na daw. Kasi nga dapat kasi si Harry Roque. Dapat yung mga sensitive na ganun, hindi na siya eh. Kasi yun na nga eh. Sabi naman sa inyo, lahat ng sasabihin ng mga yan, may sarili sila interpretasyon. Di ba? Bakit mo i-erase yung mabubuta nakarinig? Yung gentleman's agreement, yan na yung secret deal. Puta. Alam niyo naman yung ating mga kalaban eh, may kahinaan ng konti sa kokote. I-erase nyo pa. Sama ako sa gera pero walang bumbahay ng bahay. Iba ka talaga Badong, I love you. Ano yan? Sama ako sa gera pero walang bumbahay. Hindi ko naintindihan. Walang bumbahay. Ang pupa iba interpreta. Yung nuclear yan. Meron na jacket si Doyo Ateram. Weak talaga na pinuno si Bongbong. Sir Badong, correct si PRRD sa assessment niya. BBM US ang may agreement. Correct. Di ba? Your vlogs are both informative with tint of humor and sometimes sarcasm to those who deserve it. Sarap naman pakinggan ng mga sinasabi ni Ma'am Leonida Reyes. O magpakape naman kayo, yung mga ibang hindi pa nagpapakape. Wala na akong mainom na kape. Boss na, boss. Puro daldal si Roque kaya mahingis. Isama. Salvador Philip. Say Michael Motocar Tips, more than 2 hours nakapagtsikahan sa OFW. May tama na yatang itakampress nyo. Gandang gabi po, Orlando. Jemel, kung ayaw nyo ng digmaan, ay wag na tayong umasa na mapasa atin ng Ayungin Shoal. Dahil habang panahon na tayong bubulihin ng hayop na Chekwan eh. Pwede. Okay. Gusto mo pala. Kanya-kanya lang pananaw yan. Kung gusto mo ng digmaan, yung sinasabi mong habang panahon, wala na pong haba yung panahon natin. Ceramic TV 45, nakakabwisit na mga pronouncement ni BBM, halatang di nag-isip. Badong, sino ba yung sinasabi ni Roque na Judas? Aba, hindi ko po alam kung sino po yung sinasabi niya Judas. Hindi ko na po pinakikinggan niya si Roque. Pa-shoutout ka Badong, watching from Singapore. Sa Sumbos, binigay ko link sa GC kanina, walang umakyat. Saan GC? Hindi naman ako kabilang sa mga GC. BBM bulok talaga, Sir Buds. Resign ka na, sir, para sa Pinas. Ako? Dati na ako resign. Doy Omega, thank you. Amik kuya, nga, wala akong Zoom. Maka-download nga. Boss Buds, sa palagay ko, parang hawak sa leg ng Amerika si BBM. Na siya lang ang nakakaalam, baka ma-freeze ang account niya sa Amerika o sa ibang bansa. Pwede rin. Lahat pwede. Lahat ng, kasi ang bilis eh. Alam niyo po, diyan siya tinitira yung yung mga pronouncement niya noon, yung tutuloy niya pakikipagkaibigan sa China, na yung pag pinapasok niya yung Amerika, magugulo lang. Nagkatotoo naman eh. Panoorin niyo po yung mga interview kay PBBM noon.
Nagkatotoo naman yung mga sinasabi niya eh. Ilang verse na tayong niloko ng mga simula pa ng panahon ni Aguinaldo at Sakay. The US will always look after its own interest. Correct. Lahat naman po ganun eh. Sasayangin ba nila resources nila para sa Pinas? Di nag-isip si BBM, may sample na nga ang Ukraine. Tignan niyo yung Ukraine. Nung nakasabay na Ukraine yung Israel, ang priority na nila Israel. Walang pagkakaiba pagdating sa gera kasi ekonomiya at mamamayan ang una-una maapektuhan. Yung mga politikong nag-uudyok ng gera, matiwasay na mga buhay niyan. Tsaka hindi lang yun. Meron po silang ibang option. May mga bahay siguro sa malamang sa Amerika. Ram, sayang may time bumati at magpahayag na reklamo bawat isa. Boss Buds, bangag yung president ng Pinas kaya wala tayong magagawa. Sabi ni Edlas Landicho. Sinabi ko kay Gcash Karet, siya una ipambabala sa kanyon at pamilya niya pag magkagera dahil sa kadulingan ng mata niya, pati utak naging latak na. Din, nakakagigil. Napasayang boto ko kay Judas BBM niyan. Hurts ang pantakip sa kapalpakan ng gobyerno. Iba talaga pamamalakad ni PRRD, Boss Baz. Saka may direksyon lahat eh. Alam niyo po, may direksyon po ang lahat. Katulad niyan. Ang tanging direksyon natin, tsamba. Ikot ng ikot. Baka may makatsamba tayo na investor eh. Mas matalino pa sa atin yung investor eh. Kala nyo ba ganun utak ng investor? Kaya nga nagsiyaman yung mga investor na yan. Yes. Tinignan ko yung aking investment. Green ngayon, green. Isa lang ang pula. Boss Buds, highly recommended sa paggaya kay BBM. Dagdagan lang ng dededot. Ano yung dededot? Titingnan ko nga yan. Yung mga, tumitigil-tigil ba siya? Gayahin ko kaya yung yung Paul, yung meron siyang video yung sana. Yung hindi na itutuloy, tapos itutuloy na uli. Ito hindi naman nang intriga ko, no? Ano ba sinabi? Nastyong ko, si Maudigs na naman na may kasalanan. Kiko, presidente ng Purok. Buti sana kung itinuring ng US na friend ang Pinas para sa kanila pon lang tayo. Alam niyo po, ako naawa rin ako sa atin eh, di ba? Ni hindi binanggit ni Biden, no, mga binanggit na kaibigan nila rito sa Asia. Taiwan, ay hindi yata Taiwan kasi bawal 'yun. Korea, Japan, India, Australia. Good evening, Sir Buds. Watching from Baguio. Batiin mo naman si Tatay Digong birthday niya. Ang dami ko na pong bati, pero dahil special request mo, Delia, happy birthday muli sa ating pinakamagaling na Pangulo. Naging Pangulo ng Pilipinas, si Tatay Digong Duterte. Buti sana ko. Boss, bakit di na lang tinanggal ang barko na yan? Bulok na, dagdag problema lang yun. Pag tinanggal po natin yan, wala na po yung claim natin dyan. Alam nyo po, pag usapin po ng teritoryo, yung actually occupying territory, kanya po yun. Yung iba po, tokis lang yan eh. Limbawa, yung Sabah. Tagal-tagal na. Maliit pa ako. Tinutokis na sa atin na atin yung Sabah na yan. Pero sino po yung actually na nag-o-occupy? Sino po yung may gobyerno doon? Di ba Malaysia? Ayan po mga sinasabi natin na atin na sinasabi po ng China na tinayuan nila. Sinasabi lang natin na atin yan. Pero actually, sa China yan. Yung pong kalayaan, sinasabi nila kanila yan. Pero actually, atin yan. Kaya sa usapin po ng ganyan,
importante po yung nakatayo yung bandila natin doon. Yung pong barko na yan na sinasabi yung bulok-bulok, yan nga po purpose niyan. Para ma-occupy natin yung lugar. Actually, nakakabilib yung nakaisip niyan, di ba? Sino makakaisip na isadsad yung barko doon para yun. Good evening, Sir Buds, watching from Baguio. Yan. Come sing with me. And now, the end is near and so I face the final countdown. Barbie Sarabia. Boss, please educate me in rules of war. Di ba? Lahat nagtutulungan at lalaban, even the civilians, pero pwede ding itumba yung mga nagpainit sa issue kaya lumala tulad ng mga bayarang vloggers. Pwede bang itumba? Alam mo, hindi ko alam kung ano yung purpose mo. Gusto mo ba itumba yung mga rules of war kunwari tinatanong mo, pero ang tanong mo lang naman, gusto mo, pwede ko bang itumba? Itumba mo, tapos itayo mo uli. Happy birthday, PRRD. Happy birthday, Tatay Digong. Mahal ko po kayo. Yan. Masabi mo talaga na si BBM ang hudas kasi bago mag-eleksyon, ang sinabi niya, di makipag-alyansa sa Amerika dahil pag nag-away ang mga yan, isang bahing lang, malusaw ang Pinas. Tsaka linaw po nun sa lahat ng mga ano niya, di ba? Oy, Barbie Sarabia, thank you very much sa 5 Hong Kong dollars. Maraming salamat, Barbie. At tsaka kay Ryan and Eddie. Thank you very much. Nag-request ako sa Bible study group ko para sa Pinas. Correct po. Ipagdasal po natin yung Pilipinas, lalo na po ngayon. Salamat, Barbie Sarabia. Boss Buds, tuloy pa din ba yung hulog ng motor ko kung sakaling magkagera? Tanong mo. Pucha, siguro pag nagkagera po at sa katotohanan, yung pong hulog ng motor ang huli niyong poproblemahin. Ang dami pong problema natin. Yung hulog sa motor siguro ang hindi niyo na poproblemahin. Misani, kinanta niya yan, ma'am. Salamat, Ryan and Eddie. Ilang balatik lang tayo, wala na. Kawawa ba tayo, lusaw na tayo. Correct, Ruru. Hindi lang ayungin makukuha ng China pag tinalo tayo ng China sa gera, pati buong Pilipinas magiging kanila na. Kung sinabi ni Bleng Blong, totoo, di siya mananalo. Hello, Sir Buds. Proud of you watching from Sydney. Happy birthday, Tay Digong. Julieta Silona. Ruru, maayong gabi ni mo diha. Week talaga. Miss Sunny, good evening, ma'am. Tagay tabos. But nag-live ka, may kasama na ako. Ano raw? Sa linggo na ako mangumpisal, Boss Buds. Tagay muna tayo. Bakit hindi naman masama ang pag-inom? Si Heso Kristo nga, no, nabitin sa iniinom, nag-create pa ng miracle. Nakipag-away talaga kaming mga OFW noon bago eleksyon para suporta ng isang hudas. Doon po kami nadudurog. Pati kaibigan, pamilya, awayin mo para suporta ng isang hudas. Grabe ang sakit sa bangs. I feel you. Kasi ako di ba? Ako talaga nakikipagtalo ko dyan. Okay sa akin na si Risa ang mag-ribbon cutting sa pagbukas ng kingdom na para makita ng bumansa kung gaano kakapal ang mukha niya. Walang panalo sa gera, lahat talo. Correct? Franz Castro, ipapatawag si Harry Roque sa Kongreso in aid of Tambaluslos. Boss Badong, bakit di ka umuwi sa kuta nyo? LQ ba kayo? Mag-LQ. Ang hirap pong bumiyahe. Hindi po yan. Madali lang pong pumunta sa amin. Ang kasunduan po namin, kasi sila yung nag-aalala sa health ko, sila po sila na lang dumadalaw sa akin. Ganon.
kaysa ako pumupunta doon. Si BBM lang ang malakas ang tama. Ma'am Caitlin, yan. Ni Sunny PRD ang pinatawag niya, ma'am, at yan ang magiging katapusan ng karir niya. 480 lakhs, 520 viewers and trolls. Cupcake, wag na tayong magpapabudol, Boss Bad. Walang kape ngayon, RH mo. Tagirap. Tagirap na talagang ano to, yung pinitensya talaga eh. Tagirap na sa views, tagirap pa sa pakape. Nasa tamang pag-iisip pa ba ang president natin? Yang 5 world power, Sir Badong, ang dahilan ng masigalot sa mundo. Amerika, Inglaterra, China, Pransya at Russia. Sir Bads, ewan ko lang ha, baka sa bandang huli province na tayo ng China. Sana po manaig yung mga taong gusto ng kapayapaan sa mundo. Sir Bas, hindi lang sa hulog motor problemahin, magsalo ka na rin ng missile at bala. Pinagtatanggol pa natin noon ng hudas na Balatek Terador. Caitlin ni JCC. Astro Boy, Boss Buds, pasensya, alam kong churi o silly question to. Kung magkakaroon ng gera, ano ang unang tatamaan sa Pilipinas? Yung bang mga EDCA sites? Hindi ko po alam kung ano po itsura. Malamang ang magiging digmaan dyan po sa karagatan. Boss Buzz, pasensya lang. Yan, si Castro nagpapataas ng presyo. Miss Butterfly, Echo Yowers. Ernie Gamboa. Yan. Thank you very much. Artistang si Ernie Gamboa. Di ba artista yan? Ernie Gamboa. Meron talaga yan yung makaratista eh. Pag ang presidente gusto niya gera, take over na, BP Sara. Pomskute, yan lang ang kidnapper na nagpapatas ng presyo, Lods. Si Franz Castro. Okay. May nagpakape, Sir Badong. Teka lang, baka may mga nakalimutan tayong nagpapakape ha. Ernie Gamboa. Sabihin nyo kung may nalagpasan tayo ha. Salamat, Boss Buzz. Nandiyan ka pa rin. Para sa mga Duterte, God bless, Boss. Bakit pa? Wala na. Talaga naman Duterte tayo noong araw pa. Kaya ba ng Kanoan China, lahat ng pinasok na gera ni Angkol, iniwan din nila ng walang malinaw na resulta. O nga, Ruru. Boss, basmatic na bayad bahay ko pag nagkagera. Wala ka ng bahay ka mo. Ernie, social kasi siya at panay English, kaya ayan. Gusto niyang Western people, first day pa lang ni PBBM. Nga na di ko naramdaman, unlike Tatay Diggs, first day pa lang, ramdam mo na ang pagiging ama ng bansa. Pag nagkaroon ng war, Sir Buds, unang maapektuhan ng economy at maraming magugutom dahil wala ng trabaho. At saka goodbye na sa mga pangarap na ano. Yung pronouncement ni Pangulong Marcos na yan, goodbye na sa mga foreign investors. Sino maglalakas na foreign investors maglalagak ng puhunan sa Pilipinas kung may mga pronouncement na babawian natin ang China? Anong panlaban natin sa China? Paltik na baril? Ninoy time pa tayong hostage taking sa Luneta. Ano Ninoy ba yun? Boss Bad, 69 na po ako. Ay, si Erap pala yata ang ano nun. Si Erap yata yung mayor, no? Mayor ng Maynila. Yun, tama. 69 na po ako, kay PRRD lang ako na-satisfied. Wow. Sabi ni Roger. Kung babae yan, sabihin ko sana. Talaga? Naging karelasyon mo si Tatay Digo. Buti na lang. Roger ang pangalan niya. Lulu, thank you very much po sa $2 na pangkape. Yan. Maraming salamat, Lulu. Kita nyo, pag ganyan-ganyan lang.
NATO, Russia, Taiwan, Pilipinas, labo-labo na. Balita ko, Boss Buds, inimbitahan ka sa interview sa Banat Bay, April 2, 2024, umpisa. Ano? Sa interview sa Banat Bay? Hindi. Alam ko na yung diskarte na ganyan. Tatawanan ko na lang yan. Kung buhay lang si General Simeon Ola, yari yan si Bongbong. Let's remain vigilant in our prayers for our global peace. Nobody wins in any war. Salamat, Lulu. Ako malakas naman ang loob ko na yung China kasi iba siya eh. Hindi naman siya yung palagera din eh. 'Di ba? Kung papansinin niyo mga in-check, una sa kanila negosyo eh. Una sa lahat negosyo. Kaya napaka-practical po ng China. Siguro pinakamalala niyan, bombahan tayo ng tubig. Kasi ang dami nang bumobomba sa kanila. Hindi naman nila tinitira ng missile eh. So ako naniniwala pa rin na pagbombahan ng tubig, bubombahan lang tayo ng tubig. Shower every day. Kaya pala may ayuda kasi may iambang gera sa putragis na bibimaw. Asahan na natin babagsak ang ekonomiya natin dito. Correct. Una, mag-aalisan yung mga foreign investors, di ba? Yan, pronouncement pa lang yan eh. Kung merong stock market ngayon, bukas sa stock market, pula lahat yan sa Pilipinas. Kaso holiday. Resign na, PBBM, wala na sa katinuan. Take over na, BP Sara Inday. Yan. Ang gusto mo, tumihaya lang tayo habang inuubos ng China ang mga teritoryo natin. Hindi po. Ang gusto ko po, yung ginawa ni PRRD. Makipagkaibigan tayo sa China. If you cannot beat them, join them, di ba? Yan lang po yun. Hindi po option sa akin ang pagtihaya. Ang option po sa akin ay diplomatic option. O alam niyo na ngayon mga kapatid, nakita niyo po yung build po ni Pangulong Duterte. Yung pong pagtugon niya sa mga problema, hindi po tsambahan, no? Planado, no? Talagang may direksyon. Bawat kilos may direksyon, hindi po tsatsamba lang. Nakita nyo na ngayon kung bakit panahon lang ni Pangulong Duterte. Akala nyo ba lahat ng Pangulo? Kaya nga sila plano ng plano eh. 'Di ba? Marami nagsasabi. Una, panahon pa ni Pinoy yan, project ni Pinoy yan. Ang gusto nilang sabihin, na plano nung panahon ni Pinoy, na plano nung panahon ni Gloria, na plano nung panahon ni Erap, na plano nung panahon. Plano lang po yun. No? Ang pinaka-importante po sa lahat, yung pag-implementasyon, nagsisimula pa lang na meron ng totoong proyekto kung nakakakuha ka ng pondo. Yun po yung kaibahan ni Pangulong Duterte. Kaya tayo may build. No? Kaya matagumpay yung build dahil sa pinuno. Nakakakuha. Hindi po simpleng pumunta ka lang sa mga bansa, no? Strategic. Yung pakikipagkaibigan ni Pangulong Duterte, strategic, no? Yung pagtugon niya sa mga problema, droga, yung pagpapakita niya na siya ay kontrolado niya ang lahat. Yun po ang naglalakas loob po tayo. Ibang klase itong presidente na to. Mag-invest tayo dyan. Yun po yun. Boss, punta kayo sa interview dahil kami followers nyo. Ang gusto lang yung substance na maririnig. Ano po ba yung interview na sinasabi nyo? Saan po ako mag-i-interview? Sino interviewin ko? Hindi po ako. Ang estilo ko po, hindi po ako nag-i-interview. Komentarista po ako. Hindi ko po alam kung ano po yung sinasabi yung interview. Saan ako pupunta? Ano yan? Kulang kayo. Huwag po kayo mag-alala. Pag meron po akong nag-iimbita sa akin, pag-aaralan ko kung pwede ako riyan. Hindi po ako basta yung may interview. Hindi po ganun ang estilo ko. Bugs Bunny policy yung pinaiiral mo. Reden, Manuel, nakakahiya ka. Nagdadalawang isip ako. Sa pakape kasi useless din pag natuloy ang gera.
Nagdadalawang isip ka pala? O di, umalis ka na rin dito para wala ka ng dalawang isip. Dali lang. Bakit kasi di yung CG natin ang maghatid ng supplies imbes na lanchang private kasi di nila bobombahin ng barko na CG? Dahil pag ginawa nila yun, sure, gera na. Lahat ng mga ito, kapag nagkasakitan sa WPS territorial claims at meron masasaktan at mamamatay, iugnay ang lahat ng ito sa pakikipagkaibigan at kasunduan sa China. Plano nila ay treason kay PRRD at Sara. Kalokohan na po yan. Hindi po nila, anumang ibintang nila kay Duterte, hindi po nila. Yung ICC nga, tagal-tagal na wala naman sila. Baka yung contention nila, Sir Badong, yung sa inyo ni Secretary Jacinto Paras. Hindi ko po alam kung anong sinasabi nyo. Pasensya na kayo, wala akong ano. Anong bakit bigla may interview? Pupunta ka ba sa interview? Ano po yung interview? Hindi ko po alam yun. Pasensya na po. Kaya sinasabi ko po, tigilan, tigilan nyo na yung kaugnay sa akin. Hindi po ako miyembro ng kahit na anong grupo. Hindi ko nasasabihin banateros o kung ano pa man. Kaya po yung, hindi ko po alam kung ano po yung gusto nyong, kung gusto po ninyo eh. Talaga. No? Nahiwagaan na po ako. Magaling. Siguro, nakikita nyo itong ipinapasok nyo yan, akala nyo nawawala ako sa ano. Hindi po, answer, question and answer na to. Pwede ko na kayo entertain. Hindi po nyo ako mapapag-init. Wala naman pong kainit-init dun sa pinagsabi nyo. Tanong Boss Bans, hindi kaya magandang kung China na lang mag-supply ng pagkain sa iyo? Ay, delikado po yun. Mamaya, magtae mga sundalo natin. Mas lalong gera yun. Di po boss, kayo po ang interviewin doon po sa bagong show ng SMNI, Banateros Edition, kasi mag-interview daw sila ng iba't ibang vloggers. Boss Minando, kayong mga anti-China na matatapang, US nga ayaw makigera sa China. Kayo pa kaya, damn. Can't believe PBBM is not Philippines needed as president as we thought. Luis Ison. Alam niyo sa totoo lang, nakita niyo po kung gaano po ka-practical yung ano, kung gaano po ka-practical yung, wag niyo po silang ipang-imbita. Hayaan niyo po sila. Wag niyo po silang wag niyo pong pangunahan ng lahat. Wag niyo pangunahan ng SMNI, wag niyo pangunahan ng kung sinong tao. Lalo na kung ang concern ako, no? Kaya may kanya-kanya kami buhay. Watching and listening sa iyo, boss, from Cabuyao City, Laguna. Gusto ni isang Mug, Lisa Mag, at BBM damay-damay na. Maldives nga na paibot pa China, inasar nila ang India. LOL. Pasasan ba't maayos din ang Pinas pag nanalo si BP? Exactly, Luisito. Lahat ng plano at kilo sa pamamahala natin at Kongreso ay upang pabagsakin ang pamilyang Duterte sa politika at mawala sila sa darating na botohan sa 2028. Pero mababago po yan lahat eh. Alam niyo po pag natuntong tayo sa 2025 at marami pong pro-Duterte na manalo sa Senado, magbabago po yan. Maski po yung mga sa tingin ninyo, maski po, ang tingin ko maski po yung mga congressman na mananalo sa 2025, mag-iisip na po yan, no? Yung iisipin po nila ay, teka muna, Duterte na yung susunod na Pangulo, medyo, di ba? Lagi ko inabang ang content mo kay Cuadro Alas. Dati kasi boss, binabagsak lang mula sa helicopter yung supply sa mga sundalo doon sa lumang barko. Bakit di na lang ulitin yun? Sigurado hindi aabutin ng water cannon noon. Tama sir, natumbok mo. Pinapangunahan kasi nila.
Bukas na ako mag-coffee, Boss Buds. Tanong, saan ang sunod na maisog rally? Sa Bulacan po. Si Boss Buds may sarili style, soloista nga, di ba? Huwag naman sana maggera, kawawa tayong mga Pinoy. Boss Buds, matagal na kita nasusubaybayan at dyan ako believe sa analysis mo sa bawat issue. Roger, igniting the war in WPS and declare the martial law? Pwede rin. Pwede rin nilang gawin yan. Boss, sabi nyo nga, lilipas din. Kaya lang kasi nakakatakot eh, di ba? Pag may isa namatay dyan, yari. Boss, dinemonstrate ng sundalo natin kung paano makipaglaban gamit ang arnis. Next week naman, demonstration kung paano sasaluhin ng mga missiles na babagsak gamit ang arnis. Panalo daw si Pasiones, 1 round lang. Congratulations po sa mga nanalo. Inday Bidak, hello ate, say Michael. Totoo ba, Boss Buds, na di binigyan permit mag-rally ang maisog sa Bulacan? Wala po akong balita, no? Babalitaan naman ako, parang nagkakagipitan, pero itutuloy naman. Matutuloy naman daw. Correct, Ruru. Iniisip ng mga Marcos at Romualdez ay matagal walang kaguluhan sa Vietnam, Indonesia at Malaysia sa usapan South China Sea at 9 Dash Line. Boss, ipakulam na lang yung mga Chinese. May kontra kulam sila eh. Sabi raw, alam niyo po, rally po yun eh. Hindi po tayo maasa sa mga permit. Paano kaya yun, boss, pag nag-gera? Paano yung mga SS natin? Investment sa Pag-ibig MP2. Baka kasi di na natin ma-enjoy benefit natin yan. Alam niyo po, ang pag nagkagera po, ang pinakapangunahin nating isipin, how to survive. Thank you very much kay Luisito Ison. Karate 50. Ba? Karatista at 50 anyos. Galing naman. 50 years old, nagkakarate pa. Ako, lakad lang, hirap. Lakad lang. Pero okay naman daw. Sabi nung viewer natin na doktor na nakausap ko. Nakalimutan ko yung pangalan. Hindi ko kasi, Doc, maraming salamat sa mga payo. Ha? May gusto ko itanong sa iyo. Kaya lang, Michael. Yan. Salamat, Luisito Ison. Bangag naman yan. Tapos pag hulasan, iba naman ang pahayag. Naku po, boss, yung pension nyo, TY, if may gera. Hindi naman. Saglit lang yan. Boss, palitan na lang ng submarine yung lumang barko para di na mag-supply sa WPS. ROTC baga di mapasa nila, gusto gera. Pustahan tayo, yung mga kakampi ngayon ni... ito po ang ironic dyan eh. Yung pong mga kakampi ni BBM ngayon, Makabayan, sila Reza Ontiveros, mga Dilawan kakamping. Pag nagkaroon po ng gera, pustahan tayo. Sila rin ang unang aatake kay Pangulong Marcos. Good evening, Sir Buds. Habol ako, work po ako. Yan, Terry. Boss, gawa na tayo ng bunker. Kuwang-kuwa mo talaga mga salita. Magsalita si PBBM. Good evening, Sir Buds. Alam niyo, sobrang init ngayon. Maghapon, hindi ako lumabas kasi kahapon, lumabas ako, di ba? Ganda ng ganda ng makulay ang paligid eh. Pero tiis lang yun dahil yung semento, grabe po, kuwang-kuwa yun yung init eh. BBM, hindi natin siya ramdam.
para tayong walang presidente, baka masakop na tayo ng US. God bless Philippines. Kaibigan na lang natin si Xi Jinping at Kim Jong-un. Good evening, sir. Habol ako, work po. Yan. Pag nagkagera, para tayong 17 years old na babaeng nakipag-spar sa black belt. Na lalaki na matangkad. Mag-build better more na lang si BBM sa WPS. Gawan niya na maraming tulay. Sino re-resback? Patawa. Kabangag. Malamig dito sa Davao City ngayon, Sir Badong, kasi umulan. Nakita ko nga, bumaba. Rumaraga sana tubig dyan. Ilang araw na yata umuulan dyan. Maraming salamat po, Boss Buds, at mga kapindoters. Mag-ingat po tayo lahat at talaga mabuti ang kalusugan palagi. Happy blessed Holy Week. Tanong, magkano ang ayuda pag may gera? Ala na po yung ayuda. Kanya-kanya na tayong diskarte sa buhay. Panay dakdak nila, Boss Buds. Takot naman mga yan. Correct. Lagi ako nanonood sa'yo, Sir Buds, from Villasis. Pangasinan na. Ayaw ko pakipagpostahan sa'yo, Boss Buds. Matalo ko for sure. Hold it. Sir Buds, kung matuloy ang gera, isusumpa nila si BBM lahat ng kakampi nila. Correct. Boss Buds, maraming salamat sa lahat ng pag-iinis ng mga haters at bashers mo sa vlogs mo. Nananatili ka pa rin cool. Keep the good work. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan. Isyong Panlipunan, Badong Aratlis. Paalam, bye-bye. Thank you very much po. Thank you very much. Kita-kita po tayo bukas. Happy Quaresma. Bye.